Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Dear DJ Jazz and Ate Jules sa Layahona Radio. At kayo ay nakikinig sa Layahona Radio. Tulog lokal. Brothers and sisters, kami ang Caring Elders. At kayo ay nakikinig sa Layahona Radio. Tulog lokal. Good evening, brothers and sisters. Welcome po sa ating programa po dito po sa Layahona Radio. Usapang RM po, brothers and sisters. So sa ating mga brothers and sisters, Luzon, Visayas, Mindanao, good evening po sa ating mga brothers and sisters po nanonood po sa ating programa po ngayon. Ayun, no? Yahoo! So sa ating mga brothers and sisters, sa ating live streaming po ngayon dito po sa ating Facebook, paki-like at share po, no? Yung ating program po ngayon. So hopefully po, no, na wala pong problema yung internet connection po natin sa ngayon. Alright, so brothers and sisters, we are so blessed na makakausap po natin ngayon sa ating programa ang pinakakusgan o pinakagwapo, no, na walay lain siya gina pinakagwapo karon kaya ato man siyang interviewon. So walang iba po yung pinakagwapo ngayon na nasa camera. Uy, biglang nawala yung camera niya. Wait lang po ha. Ano kaya nangyari? Ayun, si brother Heterosa. Good morning po. Kumusta po? Good morning. Hello po. Good evening. Hello, kumusta brother? Ayos lang ba? Narinig ako. Oh, naririnig ka live. Oh, live okay naririnig naman. ka. Okay naman po. Walang pasok ngayon. Isaktuhan mo kung ano na walang pasok ngayon. Oh, sana hindi ako naka-istorbo, no, sa oras na ito kasi bigla ang interview to ni DJ Jazz. Kumusta po yung buhay po? Kumusta? Ayos lang ba? Eto, okay naman. After ng a week ng trabaho sa sa work ko as transmission engineer. Yun, no? So ngayon ay day off ko po ngayon. Day sa off isang mo. buwan, meron ako isang linggo na one Sunday na day off ko. Okay. So, isakto ngayon. Nasa bahay ako. Eksakto, no? Eksaktong pagtawag ko ay talagang nakaano talaga ako, nakatsempo. Okay lang po. Third DJ. Yeah. Ayun, no? Alright po, sa ating mga brothers and sisters mo ngayon, ito po si brother ay na-assign po siya sa Cagayan de Oro Mission. Tama po ba? Tama ba yun? Cagayan de Oro Mission. Magka-combine pa yung Butuan Mission noon sa amin. Kasama okay. pa yun. Anong year yun? Yung taon na yun? Year 2000, 2002. Uy, tagal na, no? Yung time na yun, wala na mga Amerikano o meron pa during that time? Meron akong last batch sa Samoa. Nakakumpine pa ko ng dalawang Samoan sa mission ko. Okay. Ang pangalan nila si Alberto Otto at saka si Alberto Lua. Yun, Yung no? dalawang Samoan na yun. Last batch na yung mga yun. Ayun na yung mga foreigner na na-assign during that time. Kasi I think mga 2000 wala na talaga sila, no? Or 2001. Yung mga foreigner. Wala na silang wala na ng mga Samoan na na-assign sa Cagayan de Oro Mission. Oh, shoutout mo yun mga taga Cagayan de Oro. Baka may nakakilala ka pa. Shoutout ko pa mga mission president ko noon. Mhm. Si President Cesar Perez Jr. at saka si President
Federico Costales Jr. Para silang Junior. Yun, no? Pareho sila junior. So, taga, namimiss mo ba yung CDO? Hindi ba? Nami-miss ko din, siyempre. In one time, makabisita ako diyan. Especially dyan, di ba, na merong Cagayan de Oro Temple diyan. Oo, sana makapunta ka dito sa opening. Oo, sa open house at saka ano. So, Sana masaya yun. makita tayo dyan, brother. O, isa ka sa mga pioneering na mga missionary na nasa dito, no, na nagpalaganap ng ebanghelyo ni Hesus Kristo. Yun, maganda yun. Oo. Oo. So, ikaw Hindi yung isa. naman, na-assign na ako dyan sa may Alubihid Ward, Alubihid. CDOS. Yes, oo. Hindi ka na-assign dito sa Lapasan. Hindi. Hindi ako na. Hindi ka Andiyan na-assign. yung mission home namin, dyan sa Patag yata yun. Oo, sa Tama ba? Patag po. Mission office. Oo. Sa Patag. Yun pa yung una sa Patag, no? Tapos yung mall dyan, sa Limkit Kay. Lipkit Kay. Meron na Lipkit Kay noon. Meron na Lipkit Kay pala noon. Akala ko wala. Meron na. Oo. 2000 na may Lipkit Kay na Maulat na pala. ngayon yung CTO ngayon. Marami na mga mall yata dyan. Oh, dami na dito. Alright, so brothers and sisters, no, yung pag-usapan po natin ngayon is tungkol sa missionary life. At sa usapang RM yung program po natin ngayon. Itatanong natin ngayon sa natin ngayon, sa programa natin ngayon, brother. Yung unang question ko sa iyo, mostly ito yung tinatanong ko eh. Ano yung unang naramdaman mo na natanggap mo yung mission call mo? Curious lang ako kasi ako meron ako naramdaman sa iyo. Ano yung unang naramdaman mo? Siyempre yung pagkatangkap ko nung mission call ko, binasa ko yung letter mula kay President, sa aking mission President Cesar Perez Jr. So, winelcome niya kagad ako doon sa sinabi niya, welcome to number 1 mission, Cagayan de Oro mission. Pressure kaagad sa akin kasi number 1 mission sa Pilipinas yun. Hindi number 2, number 1 yan, ha? Sabi ko. Number 1, and tapos? And then yung ang pagkakaalam ko din, maraming Abu Sayyaf dyan noon. Diba? Noon. Mayroon din, kaba din ako, may takot din ako nung time na yon. Kinabahan ka. Oo. Kasi nakakatakot din, no? Natatakot ako kasi nasa Mindanao serviso ka ng diba? Panginoon. So natakot ka nun sa oras na yun. So yung kaba talaga nandyan, no? Pero may idea kaya, may idea ka na sa lingwahe na Cebuano or Bisaya. Pinag-prepare ako ni aking mission president mag-aral ako ng lengguwahe ng Cebuano. And then mag-word ako sa mga missionary. Yan yung sinabihan ako. And then bumili ako sa sa National Bookstore ng translation ng Tagalog to Cebuano. National Bookstore dito mismo. May nabibili pa during Hindi, that time. sa Montalban pa noon. Montalban. Nakala ko dito sa Cagayan. Prepare ako nun. And then pagdating ko sa mission, kumuha ako ng bumili pala ako ng sa may PBO nung Book of Mormon na Cebuano. And then ikinumpare ko siya sa Tagalog. Ayun, no? Ayos. So, no, maganda yung kinabahan ka. Kasi during that time, nakakatakot yun kasi yun nga, no? Mayroong mga news dati na may mga sinasabing Abu Sayyaf, diba? So, nakakatakot yun. So, may kaba talaga, no? Imbis na magiging excited pero may halong kaba during that time. That was 2000, no? 2000, year 2000. Tagal na, no? Tagal na panahon na yun. My second question is, alam ko dito sa mission, meron tayong mga iba't ibang experience, mga naranasan, no? Mga natutunan. Ang tanong ko lang is, ano yung pinaka-memorable, no? Kasi marami, lahat tayo RM, lahat, memorable yan eh. Pero meron tayong isa na pwedeng i-share mo ngayon na ano yung memorable experience mo sa mission mo na hindi mo makakalimutan. Dito sa CDO during that time, 2000 pa yan. Ano yung isa na pwede mong i-share? Marami akong experience ng sa aking mission. Kumbaga
Oo. Doon ko nakita yung kamay ng Panginoon, paano mag-work siya sa aking mission noon. So marami akong miracles na naranasan noong time na yun. Una is, naalala ko yung kumpanya ko si Elder Orobia noon. Orobia. Magtravel kami ng galing kami ng interview sa aming sa Bibinyagan doon sa nangyari to sa Alubihid din. Alubihid. Sinabi ko kanina sa iyo. Pauwi na kami sa apartment. And then yung sinakyan namin bus, natanggal yung gulong sa unahan. Natanggal yung gulong mo. Mas nauna yung gulong sa bus. Oo. Nakita ko nangyari yung natanggal yung gulong. Oo. Oo. Expecting mo yun, madadisgrasya yung bus na yun. Oo. Matatagilid siya, di ba? Parang rural ata yun eh. May rural na ba? Or Super 5 ba yun? Ha? Wala pang rural transit nun. Hindi pa siguro rural yun. Ano pangalang bus na yun? Super 5? Rural yata yun. Rural bus yun. Rural bus? Ang tagal na talaga ng rural, no? Nauna yung gulong sa bus. Natanggal siya. So paano yun? Ano nangyari doon? Sabi ng mission ng kumpanya ko, senior, si Orobia. So, siguro kung hindi tayo nakasakay doon sa bus na yun, siguro madidisgrasya yung bus na yun. Oo. Pero paano yun? Normal lang na nakapag-break yung bus talaga doon during that time? Natanggal talaga. Tumatakbo na natanggal yung gulong. Ano kayo? Paano yun na hindi sumemplang o hindi ba Hindi siya, parang normal lang nangyari. Talaga? Huminto din yung bus kaagad. Siguro mga 2 minutes pa yung nangyari yun. Pero normal lang yung takbo niya, hindi siya nasemplang. Grabe, no? Binuuin mo na tanggal yung gulong. Isa lang yung miracle na yun nangyari sa akin. Oo, grabe yun. Oo. Tanggal yung gulong eh. Pero safe naman kayo lahat during that time, ng panahon na yun. Ano po? Safe kayo na nun? Wala talagang nasaktan? Sabi ng kumpanya ko sa inyo, si Elder Orobia, in case na hindi tayo nakasakay doon, siguro may madidisgrasya yung bus na yun. Oo, grabe yun, no? Experience, the best experience talaga yun. Rural transit during that time. Akala ko Super 5. Super 5, lumang-luma na yun. Nakasakay din naman Lumang-luma na, di ba? Oo, yung Super 5 na yun na bus. Siguro papuntang... Na-transfer naman ako Alubihid papuntang Zamboanga. Oh, yun. Ang layo, no? Zamboanga, no? Covered din talaga yung mga malalawak pa during that time, no? Buong yun yung pinakamalayo kong travel. Sa Zamboanga. Pagadian, yun, oo. Layo, no? Pagadian. Parang lawak na lawak ngayon. Parang may butwa na kasi. So medyo parang hina na hati na. Oo, tapos meron pang pangalawa, hindi ko makalimutan. Ano yun? Sa last area ko, sa may sa Rizal naman to, Zamboanga del Norte. Last area ko. After ko ng Pagadian, na-assign ako sa Rizal. Wow! Itong Rizal na to, napakatahimik na lugar. Kapag ganitong oras na alas 6 ng gabi, grabe. Parang alas 12 na doon, alas 12 ng gabi na. Talaga? Mingaw kaayo. Oo. Lagi. Bisa magsabit ka dito, sumigaw ka, walang makakarinig sa'yo kasi grabe, tahimik na yung lugar na yun. Alas 7 pala ng gabi. Yung mga panahon siguro nun, uso pa siguro yung mga balbal, no? Wala lang tao sa dalan. Wala na yung tao. Pinakamingaw yung sa yung last area ko. And then, tawag yun? One time na nagplanning kami ng kumpanya ko. Kasi may nabisitahan kami para sa may yung inactive na member. Bibisitahin namin para invite namin siya na manood ng conference. Yung conference noon, Dibala pa, BHS ba yun? BHS ba yun eh? Ipapanood ka ba, member? In-invite namin siya. And then,
kinabukasan, pupunta kami sa bahay na kasi nasa lubong din namin siya. Sabi, ang bahay namin doon. Sabi, at least na alam namin yung bahay niyon. So, gusto namin mabisita siya sa bahay. And then, complete yung schedule. So, shout out to sa kumpanya ko, no, si Elder Manibog. Siya yung kumpanya ko noon. Yun, naalala pa, Tagal na, no? Oo. Kami, kumpanya din. Magkasabay yung may teaching appointment din kami. Yung magkasabay ng oras na yon. Okay. Oo. And then, nag-decide ako, nag-pray muna kami ng dalawa kung ano yung mauuna. So, inuna namin yung teaching. Teaching kayo? Oo. And then, yung nakiramdam din ako kung ano yung sa spirit ko, ano yung mauuna. Yung sa schedule. Inuna namin teaching. Okay. So, may pakiramdam ako bakit mabigat din sa sarili ko, bakit anong meron, bakit nauna yung teaching appointment. So, nalaman ko na lang may dahilan. Yun. After nyon, nangyari nyon, nauna yung teaching appointment namin kasi pinuntahan namin yung inactive na member. Habang pumupunta kami doon sa bahay nila, nako, ang daming dugo sa daan. Uy, bakit kaya yun? Anong nangyari? Ang daming dugo, bakit kaya? Fresh yung dugo. Siguro 30 minutes yung ang schedule namin sa teaching appointment is 10 to 12. And then pumunta kami after ng teaching appointment 12:30 sa kanila. May fresh na dugo yung daan. Tapos sinundan namin yung dugo. Ando papunta sa bakod nila. Grabe yun, dugo. Alam ko, takot na takot yung inactive member sa Oo, maraming dugo yung sabi, sinalubong kami nung yung member, inactive member na yun. Sobrang kaba niya talaga, Elder. Sir DJ, sabi, naku, Elder, buti na lang, di kayo nag-acto dire. Sabi niya, oo, kayo nahitabo diri ba? Sabi niya, talaga? Ano nangyayari? Sana kasama ko doon sa naambus. Ha? Uy. Sabi niya sa amin, oo. Kasi yung motor ko, hiniram ng kapitan. Uy. At ako yung isasama niya bilang driver niya. Grabe, no? Oo. Grabe, sabi ko, Naambush siya. Paano yun? Nabaril ba siya? O anong ginamit? Hindi siya sumama kasi ang may appointment kami sa kanya yung time na yon. Hindi siya sumama. Okay. Oo. Buti na lang, Elder, hindi kayo nagpunta dito nung time na yung schedule nyo. Naku, baka kasama kayo sa ambush nung nangyari. Grabe, no? Kasi hiniram yung motor ko at sinasami ako ng kapitan ko na ako yung magdadrive. Hiniram niya na yung motor niya. So, ang napatay is yung kapitan doon. Agoy, grabe, no? Oo. So, talaga, yung safety. Pero talagang protection during that time sa mission mo, experience. Oo, yung time yung bakit yung sagot sa sa prayer namin, bakit yun yung nauna. Grabe, May no? dahil. Oo, yun yung May mga ganyan talagang pangyayari sa mission, no? Hindi naman ikaw yung dapat kapag nagmi-mission ka, you must rely on the Spirit, hindi yung kaalaman mo, na magaling ka. Tama, eh. Siya yung mag-guide sa'yo palagi. Tama. Yung yung during that time na na-assign ka dito ng Cagayan de Oro, no? Kasi language, eh. Hindi ba yun nagbigay sa'yo ng kahirapan or nahirapan ka sa language na Cebuano? Nahirapan ako, grabe yung yung adjustment ko doon sa first area ko. So yun yung pinakamahirap, yung language talaga. Yung dito language talaga, first area. And minsan nagtuturo kami. Ang pinagtuturo lang sa akin ng kumpanya ko is yung First Vision Tagalog. Okay. Pero naningkamot ako ba na makakat ko ng Bisaya. Sulti o Bisaya.
So, ang way ko lang makakatulong ko is kinausap ko yung mga bata. Oo, in a way na so marami akong notebook na sinusulat ko yung mga salita. And then, yun, kinabisado ko. And then, araw-araw naman, sa study ko, sa personal study ko, sa apartment, meron akong Tagalog na Book of Mormon, tapos Bisaya. So, Okay. ito-compare ko yun para maintindihan ko. Maintindihan at saka magkaroon ka na ng idea, no? Kung ano yung sasabihin mo. So, nagsikap ako noon kasi mahirap naman na hindi Ano ka pa yun? Paano? Ilang buwan ka na nakatuonog Bisaya? Mga isang buwan lang ba? Meron atang isang buwan. Tulo. Nakatulo ako. Mga 3 tulo months, buwan. oh. Pero nag-pass off ako siguro isa't kalahating buwan. Sa mga, Kala ko isang buwan na. naka-adjust ko. Okay. Di ba meron naman tayong keep of tongue, di ba? May kipagtang sa ano. Sa naka-adjust ako ng Bisang taon, nakasabot pa akong Bisaya. Alam mo, masayang pakinggan, no? Kasi during that time, 2000, yung edad ko niyan, nasa mga 10 pa ata ako niyan, or 9 kung di ako nagkakamali. So, talagang nakaka-curious ba yung mga nasa inyo? Memorize pa ata yun sa inyo, di ba? Memorize pa, di ba? Or hindi pa Preach My Gospel yun o Preach My Gospel na? Ay, wala kaming Wala pa, Preach My no? Gospel. Memorize yun. Discussion. English discussion, di ba? Tama ba? Oo, memorize pa yun. Memorize nyo pa eh. Yung mga principle doon. Memorize yan mga 2000. Kasi pumasok yung Preach My Gospel, kung hindi ko nagkakamali, 2004. 2004 na. Oo. So, yun na yung Preach My Gospel na talagang may sequence na hindi na kailangan i-memorize. Alam mo lang yung pattern na pagtuturo. Yun, no? So, masaya kami na na-assign ka Pero dito. mas magaling yung mga missionary karon kasi dahil sa Preach My Gospel. Oo. Pero parang lang may mga kaibahan pero ganun pa rin yung teachings. Ganun pa rin. Walang pagkakaiba. Ganun pa rin. Plan of salvation. Alam ko nga Preach My Gospel. Sa mukha. Yung nag-meeting sa Cavite Mission. Preach My Gospel. Alright, so talagang yung mission talaga dito natin, no, sa buhay na to, no, yung pagiging missionary ay talagang 2 years, ang bilis lang. Talagang sobrang bilis ng 2 taon na yan. Lalo-lalo na kapag na-enjoy tayo, di ba? So sobrang bilis yung mga bagay na yan. So, isa sa tanong ko, no, yung pauwi ka na, kasi tayo na pagpasok yung ano yung naramdaman mo. Paano yung pagpauwi mo? Yung isang araw ka na lang dito sa mission, sa Cagayan de Oro. Ano yung feelings mo na yun? Ano yung naramdaman mo? Kasi pauwi ka na Itong gabing to, bukas lilipad ka na, papuntang Manila. So ano yung naramdaman mo sa time na yun? Yung pauwi ka na. Yung time na yun, parang ayaw ko pa umuwi. Sa mukha. Kasi, Sir DJ Jazz, yung 2 taon, kulang yung 2 taon na. Oo, tama, oo. Nakakabitin. Hindi ka ba na-trunky during that time? Uso ba yung trunky sa 2000 ng mga missionary? Yung gustong umuwi na. Nakakamiss kasi talaga Alam mo, nakakamiss balikan yung mga alaala mo sa mission in 2 years. Oo, nakakamiss. So, ayun. Marami akong natutunan. Marami akong experience na magagamit mo Mixed sa emotion yung naramdaman mo during that sa time. family mo, yung pagbuo ng family. Okay. Yung feeling ko nung pauwi na ako, natakot ka? may mix na excitement din kasi mamit ko na yung family ko. Oo. And then, yung mga plano ko sa buhay after na mission, yun. And then, ayun. Bubuo ba kaagad ng family? Yun, yung mga nasa isip ko. O So, yun yung mga naiisip mo during that time na pauwi na. Nakakamiss yung mission, no? Talaga, no? Pag-isipan natin yung mga event na yan, yung last night ko, iba rin yung feelings ko Hindi ko talaga makakalimutan yung parang ayaw mong umuwi, parang gusto mo nang umuwi, hindi mo talaga alam, no? So parang weirdo during the time, the last night. Ganitong oras, pauwi ka na. Bukas na ako uwi. So parang weirdong-weirdo ka kung anong gagawin mo. So talagang iba talaga yung experience ng 2 taon na yun. So we were going to talk about yung
yung nandun sa bahay ka na. Oo. Yung nasa bahay ka na, isa yung curious na tanong ko, yung pag-uwi mo talaga. Ano yung unang ginawa mo sa pag-uwi mo? Yung pag-uwi mo talaga. First day. Unang ginawa ko kasi, kasi yung ano ko, ang tawag yun, Mhm. kasi sumulat ako doon sa, ano ko, kasi yung wife ko, after ng mission ko, Mhm. sinagot niya ako. Uy! Talaga? Oo. Parang, Ayun, parang ano, yun. parang, Parit kami din ng mission. Kagay ni Mhm. Oro. Oo. pareho kayo ng mission ni sister. Oo. Wow, grabe naman, oh. Oo. Ano, siyempre, ano, So, paano yun? Paano yun? So, sumulat, nasa mission pa siya during that time. hindi, wala, RM na siya. RM na pala siya. Okay. Oo. So, nauna siya. Namit ko din siya sa mission. Mm. Siguro last area niya na din. Okay. Ano sa Pagadian. And then, sinulatan ko lang siya. Sinulatan mo. Oo. So, tapos, paano? Sige, yun na yung ano natin yun. Yung pagkikita nyo ng special saman mo. So, nagsimula doon sa sa sulat. Ano po? Nagsimula sa sulat yung pagkikita niyo ni Sa sulat. Sa sulat, doon talaga. Ano ako sa kanya, nangumusta lang. Oo. Oo. So doon nag-start. Oo. And then, oo. So paano mo nilagawan yon? So pag start sulat, nag-reply siya, anong reply niya? Ako? I love you kaagad? Hindi, ano, Hindi. hindi naman. Ano tawag yun? Oo. Basta nag-ano lang siya sa akin, support sa mission ko, yun lang. Ano tawag yun? Pagbutihin ko yung Pagbutihan. pag-mission ko. Kasi kung sandali lang na yung yung time na yun. Mhm. Nagsulat lang ako sa kanya. Tapos, yun, after nung, Yung mission? yung pagka-uwi ko, nag-propose lang ako sa kanya. Kung So, tatanggapin niya ba o hindi. okay, nakita kayo noon. Nakita na kayo or doon lang kayo sa sulat? Doon ka lang sa sulat sinabi niya yung I love you? Sa Pagadian yun po. Okay. Nakita ko lang siya doon. So, Last area niya na yun. ang tanong ko, saan kanya sinagot? Sa sulat ba or sa personal na nakita kayo? Sa sulat na pagkadating ko sa mission. Ay, Uy! pagka-uwi ko ng mission. Yun. Naku, ayos ah. Oo. Ayun, tapos namanhikan na ako doon. Mhm. Oo, and So, then... ibig sabihin naging kayo na yung before ka umuwi ng mission. Ano po? Naging kayo na or naging kayo na ba yung hindi pa. So parang sulat pa lang 'yon. Nauna siyang umuwi sa akin. Oh, okay. Oh. 6 months ahead siya sa akin. Okay. So tapos yun yung nag-propose ka na, sana event yun nangyari. Pagka yung last ko na, Yung pag-uwi ko na. yun na, nag-propose ka kaagad sa kanya. Yun no. So, yung sagot niya, Oo. yun no. Oo, ang tawag yun, di ba, tapos ako ng engineering, na-focus ako Oo. sa family ko, oo. Mm. And then, Ito yung Hindi ako gusto kong nakapag- itanong. Ito yung gusto kong itanong sa iyo, oo. brother. Ano yung sinabi mo sa letter? Yun na lang, yung simple na words doon. Ano yung sinabi mo kay sister? Ang pangalan ni sister? Ang gusto Ano tawag yun? anong sinabi mo doon sa sulat na yun? Yung sinabi mo sa kanya na panghuling English birit kasi mo sa yun, kanya. nakalimutan ko na English eh. Ano yun? Ano tawag yan? Unsa? sa tlugay na kayo. Sabi ko sa kanya, musugot eh. Ano tawag yan? I love you, bahala na. Hindi. Willing ka ba ano tawag sa kanya? Maging
ano tawag yan? Nakalimutan ko na. Basta sinabi ko, Oh. willing ka bang maging eternal companion ko? You know? At gusto kitang pakasalan sa templo. You know? Kasi ang kasal doon ay wala hanggan. Yun. Ayun, sinabi ko kanya. Willing ka know? ba? So Oo, yun yung mga event na yun na kung saan na nag-propose ka na sa kanya. Yun. Mm. So hindi kayo nakita talaga. Paano yun? Pag-propose nagkita kayo? Ano lang sa sumulat ako sa kanya. Okay. Yun. Oo. So hindi kayo nakita, diretso na. Doon na sa sulat nag-propose ka. And Uy. then, after nung na sinagot niya ako, kasi maraming siya maniligaw eh. Oo, Yung time dami na yan, yun. mga ganyan. Siguro yung mga sulat-sulat nyo, may nagre-reply din siya sa iba. Sino? Maraming sumusulat Wala sa kanya, ka lang. tapos ikaw sumusulat ka, tapos may And then, marami sa kanya sumusulat din na mga RM din. siguro Missionary. ikaw yung inano niya, nagustuhan din niya. Mm. Oh, kasi hirap So, doon. marami ding nag-propose sa kanya din. Yung time na Dami. yun. Ang dami na, Ako yung nasabihan niya ng yes. may mga assistant pa nga nag-propose sa kanya. Nako, grabe no. Siguro kung ako siguro noon, nako, sobrang talon ko sa sulat. Yun yung time na yun. So yun na yun. So, di ko na siya, Ano yung month na kinasal kayo, brother, ni sister? Kailan kami kinasal? Okay lang kayo kinasal ni sister? December 20, 2022. Yun, no? Wala pa ako 6 months yata nung RM ko noon. Oo. Tapos, nagkaroon kayo ng biyaya na mga anak. Ano yung taon na yun? Mga 2020? Yung panganay ko, Panganay mo? 2024 ng April. Yun, no? So, ilan yung anak niyo ni sister? Tatlo. Nakatatlo kayo. Oo. Tatlong, yung panganay ko is 22 years old. Si Sanjay is 14 and si Sayon is 10. Yan, Yun, puro prison holder lahat. Yun. Ito yun. Ayun, no? Yung larawan. Yun. Oo. So, may nakapag-mission na. Oo. Ay, yung panganay ko sa may left side. Ayun, naka-mission na. RM na siya ngayon. RM na, Ating sa Cavite Mission. Yun, So, no? umuwi siya noong January 2026. Okay, so nakauwi na. So, ayos, may RM ka na, brother. So, itong dalawa, Oo. ilang taon na to ngayon? Itong dalawa, ilang taon na to Sa sila? yung isa, nasa Leyte yung pangalawang anak. So, susunduin na ng anak ko doon ngayong Okay. Miyerkules. Dito na din siya mag-aaral, yung pangalawa, si Sanjay. Okay. So, shout out si Sanjay sa Leyte ngayon, sa Burawin. Yun, no? Hello po. Tapos yung bunso ko si Sayon, Mm-mm. 10 years old. So, talaga, no, na nabuo mo yung family na kung saan po ay nakasunod talaga sa standard na gusto ng ating langit Oo. noon nga mahan. So, it was nice, no, na to see your photos na makita yung masayang family nyo. And then, Ayan, pandemic siya, Sir DJ. Mhm. Yung picture na yan. pandemic to. Pandemic yan. 2020 na to, 2020. Oo, pandemic yan. And then, yun nga, no, brothers and sisters, no, nag-chat kami ni Brother Heterosa sa tungkol sa sa pamilya niya, and yun na, no, nalaman ko na yun nga, no, na pumanaw na yung asawa niyo po. Oo, Brother, no? yan yung masakit sa akin, Sir Mhm. DJ Gus, na nawala yung pumanaw yung asawa ko. And at the same time din, yung September din, namatay din yung father ko. Mas Ayun, nauna no? yung father ko hindi ko in-expect na namatay yung father ko. Okay. September din namatay yung father ko nung 2023. Mhm. And at the same time, nasa mission yung anak ko. Mhm. Oo. Grabe, no? The same month din namatay yung father ko at si Sarlene yung wife ko. Then September 1 namatay yung father ko, September 25 si Sarlene. So, same month sila namatay. Grabe, So, no? it's grabe yung puso ko nung time na yun.
nagdalamhati talaga. Mhm. Dalawang mahal ko sa buhay nang wala. So, talaga no So na at the same time yun, sa DJ, nagre-review ako ng board exam yung para sa Okay, sa engineering. at yun nga no na nakapasa ka sa review na yun, di ba? Oo. Ayos. Kasi sinabi ng wife ko habang may sakit siya, Mhm. sabi niya sa akin, Mhm. mag-take ka kahit experience kahit na alam ko naman na hindi ka nakakapasok sa review center mo. Mhm. Pero mag-take ka. Hindi pa ako nakapag-rehistro nung time na yon. Mhm. Sinabi niya, paano ako mag-take is hindi ako ready. Andito ako sa Leyte na inaalagaan kita. So, yun nga no. So sabi niya sa akin, i-try mo lang, sabi niya sa akin. And then, parang hindi ko kaya kasi hindi ko handa. Alam niya na hindi na ako mag-take. Pero sinurprise ko siya. Kasi Surprise mo. at the same time yon, Mhm. Sir DJ, nasa hospital yung father ko. Yung umuwi ako dito sa Montalban. Mhm. And in the same time, hindi ko inaasahan na matay din. After nung namatay yung father ko, nag-register ako sa PRC. Mhm. Sinurprise ko yung asawa ko. Sabi Okay. ko, nag-register ako, mag-take ako ng board exam, sabi ko sa kanya. Mhm. Tuwan-tuwa yung wife ko. Nung September 19 yon, after 6 days, namatay na yung wife ko. Okay. Yung time na yun. Sabi ko, alam ko yung time na yun is dadaan ako sa maraming pagsubok para para maihanda ko ng Panginoon sa pagtitig ng board exam para maging matatag ako. Mhm. Grabe no. Oo. So, Kasi yun yung pangako ko sa kanya, Sir DJ, nung namatay siya na ipagpapatuloy ko pa rin yung pagtitik ng board exam. ayun. So sabi ng anak ko sa akin, bakit papangay mo lang naisipan mo mag-take Mhm. ng board? Sabi ko sa kanya na inuna ko kayo kasi pinokus ko muna kayo na sa family, sabi ko. So yung alam ko na mag-mission ka na, Mhm. ito yung time na makapag-review ako, makapag-aral ako na maigi. So sabi ko sa kanya, sa anak ko, pagbalik mo ng mission, engineer na ako. Yun no. Oo. So, nangyari po, brother, no? Mhm. Kahit po marami pong trials, isa sa trials mo, pumanaw si sister, pero yun pa rin, no? Nakapasa kayo sa board niyo, di ba? Ayos. Oo. Ang saya pa rin, no? Kasi, di ba may sinin ako sa iyo na chat niya sa akin nung Father's Day, si Sardine, Mhm. na sinabi niya sa akin na yung comfort niya sa akin, kahit nawala siya sa mundo, Mhm. ipag-pray kita na maging matagumpay ka sa lahat ng mga goals mo, sabi niya sa akin. Yun. Gagawin ko pa rin yung part ko Mhm. na ipag-pray kita. Sabi ko yung time na yun, grabe yung luha ko na Mhm. gano'n kahit nawala siya, pinakita pa rin niya sa akin na gano'n niya ako kamahal. Yun, no? Yung wife ko. Ayos, no? So, maraming salamat, brother, sa next scenario nyo na experience. Talagang masakit po yan kasi mahal nyo po yan. At hindi basta-basta yan, no? Na kung saan po ay yun nga, pumanaw na si sister. Anong taon yun? Ngayon lang bang taong to na pumanaw si sister? Pumanaw si sister noong September 25, 2023. And then nakapasa ako ng board exam after a year, October Okay. 2024. So, sabi- magto 2 years na, Sabi no? sa Tama akin ba? ng mga kamemberan dito is may nawala sa'yo, may kapalit naman. Ito yung pagkapasa ng Yun board po exam. Yun po yung isa sa blessings din. So, Oo, talagang isa ganyan sa talaga. blessing. Oh, ganyan talaga yung buhay talaga, brother, no? Pero at least, no, strong pa rin kayo. Nakikita ko sa inyo, strong eh. Na lumalaban pa rin kasi meron kayong iniwan, meron ka pang anak na pwede mo rin gawin. At it was good, no, na nakita ko talagang lumaki yung mga bata sa simbahan. Yun po yung pinakamaganda.
At alam ko na si sister, kung saan man siya ngayon, no? Masaya siya sa sitwasyon mo ngayon. So, laban lang. Yan Oo. yung pinaka-importante. Oh. Alam mo, Sir DJ, just Mhm. after kong nakapasa ng board, naramdaman ko siya. Mhm. Okay. Oo, ang tawag yun. First time kong nakaramdam ng grabe ang lamig na sa likod ko, na niyakap niya ako. Okay. Hindi ako nakatulog noon nung time na yon. Sabi ko, alam ko na nandito ka. Sabi ko sa kanya, maraming salamat sa binigyan mo ko ng strength. Mhm. Strength na kahit nawala ka, sabi ko, Mhm. na patuloy mo pa akong kinomport, andyan ka pa rin, sabi ko sa kanya. Mhm. So, mga alaala mo na binigay mo sa akin, yung mga nagpapatibay sa akin. Yung mga alak natin, sabi ko, andyan sila. Mhm. So, pangako ko na alagaan ko silang maigi. Ayos. Meron pang time na, Sir DJ, sa board exam, Mhm. oo, may isang question doon is related sa kanya. Oo, ayun, oh. Oo, related sa kanya yung question ng board exam. Mhm. Napatawag ako sa pangalan niya yung time na yon. yung subject ko niyon is the subject ko na yon sa Sunday ko tinik yon. Kasi 2 araw yung board exam ko, Saturday at Sunday. Mhm. So last subject na yon. So sa ISAT yung subject na yon. Natanong yung yung related sa wife ko. Mhm. Isang number na, yung isang number na yon, yun lang nakapagpapasa sa akin. Ayun, Kasi oh. mababa yung ko na yun. Oo. So, talagang pinakamababa ko. tinulungan ka during the time. Nandyan siya, tinulungan kayo, ginabayan niya kayo. Sabi niya sa akin, sabihin doon sa question, what is the wavelength of color green? Mhm. Nako. Sakto is motif ng kasal namin ng wife ko, si Sardine. Sabi ko, ay nako. Nabanggit ko kaagad yung pangalan niya. Sardine, tulungan mo ko dito, sabi ko. And then nagdasal din ako kay Heavenly Father, kay Jesus Christ, na tulungan ako doon sa question na yun. Mhm. So parang ginabayan din ako kasi doon sa question na yon, yung multiple choice ng 4, pinagmasdan ko siya yung 4 na yon. Yung isa is pinakamalaki, yung isang pinakamababa. Ang naalala ko sa color na yon, yung red is nasa taas, yung violet nasa baba. So dapat marunong ka din mag-eliminate doon sa mali. So A and D is mali na kasi may mataas na value doon at yung D is maliit. So ang problema ko na lang B or C na lang. Okay. Kasi natandaan ko yung kulay green nasa gitna. Yun, oh. So pinagmasdan ko yung multiple choice na yon, B and C. Konti na yung pagitan ng malaki do sa B asa sa C. So ang sinagot ko is C. C. So tinandaan ko yung question na yon para i-search ko sa Google kung tama yung sagot ko. Ayun, tumugma. tama yung sagot ko. Yun, no? Salamat ko talaga na guide ako nung That is a time na miracle. yun, yung Milagro exam na na kung yun. saan tinulungan kayo. Oo, sabi ko. Nandyan talaga yung milagro. Talagang ganyan talaga yung blessings. Oo. Importante, oh. At So, least, brother. sabi nung boss ko nung dati sa work ko, sabi maraming napabilib siya sa akin kasi despite na meron akong work, na isingit ko pa yung pagre-review ko na ipasa ko. So, kumanga siya sa akin yung dati kong boss. So, ngayon nasa, state presidency siya ngayon sa Montalban. Ayun. So, counselor siya. So, yung dati kong boss sa work. Nasa lending company ako noon, yung time na yun. So, sobrang, na-bless kayo, brother. Kahit po na si sister ay wala na, pero nandyan pa rin yung blessings at ginabayan kayo ng ating tagapagligtas. Palakpakan po natin si brother. So, yan talaga yung pinaka-importante. Na kung saan po, kahit po maraming problema, yung pagsubok nyo na wala po sister, ay nandyan pa rin po siya sa inyo, gumagabay.
So maraming salamat, no. Kakaiba yung kwento niyo, brother, no. Talagang hindi talaga basta-basta na mawalan ng kapares. Kasi siya yung nakakatanging partner mo na sa buong buhay mo na. So hindi basta-basta po yan, brothers and sisters. So palakpakan po natin ulit si brother. You know. Alright, so sa ating mga brothers and sisters, no, hopefully, no, paki-like at share po sa ating live streaming po ngayon, no. So sana po ay may natutunan kayo sa kwento ni Brother Hiti Rosa. Tama ba? Tama. Parang Japanese yung Iba yung surname ko apelido daw. mo Natataka ko, iba yung apelido ni brother So brothers and sisters, no, yun nga, no, yung istorya ng buhay natin, mga mission po natin ay talagang hindi po natin talaga masasabi lahat, no? Kasi kung sabihin natin lahat, mahahaba yung time natin. Salamat din Sir DJ sa opportunity na ayos lang, yung, na interview niyo ako. At maraming salamat kasi I hope na yung mga nakikinig, nanonood ngayon na inspired sa akin. Oo. Laban lang, brother. Yan. May dalawa pa kayong magmi-mission, yung dalawa, nako. Oo. Masaya si sister para sa iyo. Nakapagbigay ako ng inspirasyon sa lahat. Sa lahat na manonood ngayon at saka nakikinig. It's a blessing sa akin na makapagbigay ako ng At blessings din dito sa amin sa Cagayan de Oro na na-assign ka dito at marami kang natulungan, no, natuto sa tungkol sa pananampalataya natin, no. Alright, so brothers and sisters, brothers and sisters, kahit busy po si brother ay yun nga, no, on the spot po yung interview po namin ngayon. Sa mukha. Oo. So kasi yung isa hindi ko po natawagan, no. Nakapag-prepare din ako ng kahit konti. Ayos lang, So laban lang, brother, kahit anong mangyari. Pray lang, no, sa sitwasyon mo ngayon na si sister wala na po. So alam kong kakayanin niyo po 'yan. Anong team song niyo ni sister? May team song ba kayo? May team song kayo? Team song ako. Maganda yung team song namin. NSYNC. Ano yung Alam mo yon? NSYNC This Promise You. Akala ko INSYNC. INSYNC This pala. Promise You. This I Promise You. NSYNC, oo. Okay. Wow, maganda rin yun. Kantahin mo, brother. May sample. Yung kumanta. Kantahin mo, brother. Sample. Sige. Ay, Sunday ngayon. Hindi pala po Okay lang. Sige, when the visions around you appears to your eyes. Sa chorus na. Sige na nga. Yung chorus lang, kunti lang. Take you in my arms. You know? I know you love today. Every day, every word is true. This I promise you. Ayan. You know? Yan, yung Alright. Yun yung tulong sounds niyan. Alright, so NSYNC yun. thank you po, no, kay brother Tito Rosa sa time niyo po. Alam ko pong busy po kayo at nandito pa rin kayo, no, nagpa-unlock po sa ating paanyaya. So baka meron kayong gustong i-shoutout dito sa natin, may time pa tayo. Ay, sige. Shoutout ko yung mga anak ko ngayon. Nasa meeting si Frank ngayon, yung pangalan ko sa FSY. Counselor na kasi doon. Shoutout sa kanya. Tapos yung anak ko sa Leyte, si Sanjay. So, pauwi na siya. Excited ako na pauwi sila. Pauwi na siya. Makukumpleto ng 3 magkakapatid. This next week. And then si Sayon, nandito siya sa bahay. So, and then, shout out sa mga kadati ko mga katrabaho sa Weaker Philippines. Mga kapatid ko, si Eric, si Laika, at sa mother ko. At ganun din sa mga katrabaho ko dyan sa D1 1206 AM. You know? Sa transmitter, sa Marulas transmitter, si Sir Jonard, Sir Ed, at saka si Sir Mark. Ayan, mga kasama ko sa transmitter, sa Marulas transmitter. At gano'n din sa boss ko sa IBC 13, si Boss Marlon. You know? At Ayan. gano'n sa bishop ko dito sa Montalban, Burgos Ward, si Bishop Ceresa. Nagtatanong dito, saan po kayo sa Shout out Burgos, po. di ba? Burgos Ward.
Burgos po. Burgos Sabi ni ward, Albert Montalban Pacardo, State. anong ward po kayo sa Montalban? Sagot po, nasa Burgos po siya. Sa Burgos, hindi ako nasa di ba dati? Nakapag-work kayo ata, Oo. minsan naalala ko. Hindi ko Nagka-work lang... tayong dalawa minsan. Alam ko, nagka-work tayong dalawa. Yung companion ko during that time, si ano ata yun eh. Si Elder Babula. Elder Babula. Alder Baba, oo. O, di ba? Naalala mo? Kaibigan ng wife ko yun, si Babula. Elder Oo. Babula. Sa Yun na Leyte yun. siya, di ba? Oo. Naalala ko yun, Elder Babula. Kaya, ginawa? Si Veronica Flores Velasco, Ganadin is watching right now. Thank you po ng marami. Oo. Si Veronica naronood pa sin. And then also Marisa Saplad Noynay is watching right now. And also Alberto Pacardo, Quezon City din po. Ito. And then also Edward Gamos is watching right now. And yan nga po, brothers and sisters, no. And then also Erwin Del Mundo is watching right now. And then also Henry Tungco Jr. Nanonood po siya. Saan ward po kayo? Nasa ano po siya? Sayon. Ano po? Say. Alright, so, Tawagin ko na yung bunso ko saglit. okay. Oo. Sayon. Yung bunso niyo po yan. Say. Alright, so sa mga brothers and sisters po, maraming salamat po sa oras po ninyo, sa inyong pakikinig dito po sa aming programa. Sana po ay... ito yung bunso mo. Hello. Yung bunso ko po. Yun o. Sayon. Hello, sabi mo. Hello. Hello, Sayon. Hello. Nahiya siya. Yan siya yung bunso ko. Yun o. Hello, Sayon. Okay, so... Sige po, brother. Thank you kayo sa nang daghan gi kay brother sa imong time. Kabalo ko busy sana kay ka. meron pa sunod. Ha? Congrats sa imong pagiging Sabi ko dyan. congrats sa imong pagiging engineer, you know. Magtagal yung programa nyo. So, marami ka pa ma-interview na RMs makapagbigay ng mga inspiration sa mga mag-mission, sa mga buhay as family. So laban lang po sa mga taong nakakaranas ng mga problema. So laban lang po. Tama po 'yun. Alright, so brothers and sisters, thank you po na marami sa time niyo po dito po sa ating live streaming. At sana po sa susunod po na episode po natin ay paki-like at share po sa ating programa. Ayun no. So sa ating mga brothers and sisters, ingat and happy Sunday. So sa ating mga brothers and sisters, sana po wala po kayong sawang manood po sa ating programa. You know? Alright po, brothers and sisters, kami po magbabay na. Bye-bye! Bye-bye, brother. Thank you. Thank you very much. Happy Sunday sa lahat. Thank you kayo, brother, sa time. Happy Sabbath day. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye. Say yes, yes, yes to happiness, and yes, say yes to freedom, and yes to hope, yes to everything good. Say yes, yes, yes to happiness, and yes, say yes to freedom, and yes to hope, yes to everything good. Say yes, yes, yes to happiness, and yes, say yes to freedom, and yes to hope, yes to everything good. Brothers and sisters, kami ang Caring Elders. At kayo ay nakikinig sa Lion Radio. Tulog ka.